Nagsimula ang pelikula sa isang planetang na tinatawag na Yautja Prime. Isang daigdig kung saan ang mga Yautja ay walang kinatatakutang nilalang at makikita ang isang spaceship na lumilipad sa paligid ng kanilang lugar kung saan naroon ang isang nilalang na nagngangalang Kwai na naghahanap sa kanyang kapatid na si Dek. At habang hinahanap niya ito, ay natuklasan niyang nagtatago si Dek sa ilalim ng isang mahiwagang balabal na nagkukubli sa kanyang anyo. Ngunit sa paglapit ni Kwai ay bigla siyang inatake ni Dek at nagsimula ang matinding labanan ng magkapatid. At naispatunayan ni Dek na mas malakas na siya ngayon kaysa sa kanyang kapatid, kaya't inatake niya si Kwai ng buong lakas. Ngunit madali lamang siyang natalo ni Kwai at nahulog sa isang mataas na bangin. At pag-ahon ni Dek ay sinabi nitong handa na siyang maging ganap na Yautja. Ngunit sinabi ni Kwai na marami pa siyang dapat matutunan at bago maging ganap na Yautja. At agaran nang umalis ito, habang naglalakad si Dek sa loob ng barko, ay napansin niya ang isang laruan na iniwan ni Kwai para sa kanya. Bukod pa roon ay ipinaliwanag ni Kwai sa kanyang kapatid na bago mapabilang sa isang angkan, ay kailangan nitong pumatay ng isang mabangis na nilalang at dalhin ang ulo nito pabalik sa kanilang lugar. At kung hindi niya ito magawa, ay hindi na siya maaaring bumalik sa kanila. Habang naghahanap si Dek ng magiging biktima, ay napansin ni Kwai ang planetang Jana na kilala bilang Death Planet at tahanan ng mga halimaw na hindi kayang patayin ng nilalang na tinatawag na Klesk. Ipinahayag ni Dek na papatayin niya ang mga Klesk upang patunayan sa kanilang ama na hindi siya mahina. Ngunit binalaan siya ni Kwai sa kanyang binabalak. Ngunit buo ang loob ni Dek na patunayan sa kanyang kapatid at ama na magtatagumpay sa kanyang gagawin. Bago sila makaalis papuntang Jana, ay dumating ang kanilang ama sakay ng isang malaking spaceship at tinanong niya si Kwai kung bakit buhay pa si Dek, kaya't nagalit kay Kwai ang kanyang ama at tinawag itong mahina sa kanilang angkan dahil hindi nito nagawa ang kanyang misyon. Upang patunayan na hindi ito mahina, ay inutusan siya ng kanyang ama na patayin niya ang sariling niyang kapatid na si Dek upang mapatunayan na karapat-dapat siya sa kanyang trono. Upang mapadali ang paghuli kay Dek, ay ginamit ng kanilang ama ang isang kagamitang pandakip upang mahuli ito. Dahilan upang magmakaawa si Dek sa kanyang kuya at natatakot para sa kanyang buhay. At nang susubukan ng wakasan ni Kwai ang buhay ni Dek, ay naawa ito sa kapatid at tinanggal ang nakatali rito at sabay itinakas si Dek gamit ang isang transport beam papasok sa spaceship. Kaya naman, kinalaban ni Kwai ang sarili nilang ama at matinding naglaban ang mga ito dahil sa taglay nitong kapangyarihang magpalit anyo at maglaho ay mabilis niyang natalo si Kwai. Habang nasa loob ng spaceship si Dek ay nasaksihan nito kung papaano pinatay ng kanilang sariling ama ang kanyang kapatid. At bago mamatay, si Kwai ay ginamit nito ang natitirang lakas upang makatakas ang sinasakyan ni Dek patungo sa planetang Jana gamit ang isang remote control. At habang lumalayo ang spaceship, ay narinig ni Dek ang huling habilin ng kanyang kapatid na kung babalik ito, ay dalhin niya muli papauwi ang kanyang spaceship. Paglipas ng ilang oras, habang papalapit ang spaceship nito sa Jana, ay tinamaan ito ng mga bato na nagmumula sa orbit, dahilan upang nagising si Dek sa pagyanig. At nang pumasok na ang sinasakyan nito sa atmosfera ng planeta, ay bigla itong sinalakay ng isang malaking nilalang matapos bumagsak ang spaceship nito sa gitna ng kagubatan. Habang ito ay napadpad sa kagubatan, ay hindi nito maiwasang magalit sa kanyang sariling ama dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Kaya't nagpasya si Dek na tapusin ang misyon para patunayan kaya na niyang iligtas ang kanyang sarili. At habang sinusuri niya ang kanyang dalang mga sandata, ay isa na namang nilalang ang umatake sa kanya dahilan upang labanan niya ang mga ito gamit ang kanyang sandata. Dahil sa tindi ng labanan, ay bahagyang nasugatan ito, kaya't ginamit niya ang malalaking dahon upang balutan ang kanyang mga sugat at sabay nagpatuloy sa paglalakbay. Habang naglalakad si Dek ay napansin niya ang sangkatutak na kalansay ng mga hayop ang paligid. Habang sinusuri niya ang paligid ay aksidente nitong nakita ang isang babae na nagngangalang Thea na naipit sa makakapal na halaman hanggang sa may biglang may naghagis ng bato kung saan sila naroroon, dahilan upang ang mga halaman sa paligid nila ay nag-umpisang umatake kina Dek. Habang iniilagan nito ang mga halaman ay nagmakaawa si Thea na tulungan siya nito, ngunit tila wala itong narinig at sabay sumugod ito mag-isa sa gitna ng mga umaataking halaman. Hanggang sa aksidenteng natamaan ito ng isang halaman sa kanyang mukha, dahilan upang agaran itong nahilo. Sa kabutihang palad,
ay bago pa siyang tuluyang lamunin ng isang halimaw na halaman ay iniligtas siya ni Thea at pinatay ang nilalang habang wala itong malay. Pagkagising ni Dek ay nakita niya si Thea sa kanyang harapan at dahil sa kuryosidad ni Dek ay tinanong niya si Thea kung nasaan ang kanyang mga binti, kaya't agara naman itong sinagot ni Thea na nilikha siya ng isang kumpanyang nagngangalang Wayland Utani para sa kanilang pananaliksik sa planeta. Sa kadahilan ng hindi kayang mabuhay ng mga tao sa naturang lugar na ito, kaya naglikha na lang ang mga ito na katulad niya. Bukod pa roon ay sinabi niya kay Dek na marami na ring Yautja ang dumating dito noon, ngunit lahat ng mga ito ay pinatay lang ni Klesk. Upang matulungan siya ni Dek ay sinabi ni Thea na maaari niyang sabihin kay Dek kung saan naroroon ang pugad ni Klesk kapalit ng kanyang pagsama sa kanya. Dahil sa nasira ang navigation system ni Dek ay pumayag na ito sinama si Thea bilang gabay patungo kung nasaan si Klesk. Habang naglalakbay ang dalawa ay walang tigil sa pagkukuwento at pagtatanong si Thea kay Dek, ngunit tahimik lamang si Dek at walang sinasabi dahil sa nakakalungkot na nangyari sa kanyang kapatid. Habang tumatawid sila sa isang mababaw na ilog ay itinali ni Dek si Thea sa kanyang likod gamit ang isang ugat upang hindi sila magkahiwalay. Habang naglalakbay ang mga ito ay may biglang dumating na bagyo, kaya't nagpahinga ang mga ito at dito na itanong ni Dek kay Thea kung gaano na ito katagal sa Jana. Kaya naman agad itong sinagot ni Thea na halos 2 taon na siyang narito dahil hinahanap niya pa rin ang nawawala niyang kaibigan na si Tessa dahil pinaghiwalay sila ng isang nilalang na tinatawag na Kalista. Sa kabilang banda, makikita na nakaligtas ang kaibigan nito na nagngangalang Tessa at nakabalik sa kanilang base. Bagamat sira ang ilang kagamitan ay inatasan siyang muling kumuha ng specimen at mga bioweapon upang pag-aralan ang mga Yautja. Samantala, nang magutom si Dek ay nagtangka itong manghuli ng kanilang makakain. Sa di inaasahan ay nasugatan ito dahil sa mga halaman na animoy mga razor. At ilang saglit lang ay may lumabas na maliit na nilalang na tila isang inosenteng hayop. At nang makita nito sina Dek ay mabilis itong tumakbo papalayo sa kanila, kaya't hinabol rin ito nila Dek upang gawing hapunan. At habang hinahabol nila Dek ang nilalang ay nadulas ito at muntik nang mahulog sa mga matatalim na damo. Kalaunan, nang nagawa niyang mahuli ang maliit na nilalang ay biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw at agaran nito silang sinalakay hanggang sa mahuli ang mga ito. Ngunit buti na lang ay tinulungan sila ng maliit na nilalang na upang makatakas. Ngunit nang ito ay papaalis na ay nahuli ito ng halimaw at dinala papalayo. Dahil sa pagliligtas ng maliit na nilalang sa kanya ay sinundan ito ni Dek at mabilis na tumalon mula sa mga puno at nang makahanap ito ng tamang pagkakataon ay nagawa niyang mapatay ang halimaw. Lumipat ang eksena kay Tessa at grupo nito kung saan hinahanap nila si Thea upang ibalik sa kanilang base. At upang masimulan na ng mga ito ang nakuha nilang mga bioweapons at habang naghahanap ang mga ito ay natagpuan nila ang mga bakas ng dugo ng isang Yautja, kaya't ginamit nila ang kanilang makabagong armas upang agad matrace kung saan patungo ang bakas. Kinagabihan ay nagkampo sina Dek at Thea kasama ang maliit na nilalang na nagligtas sa kanila at nagmungkahi si Thea na mas maganda kung gagawa sila ng isang grupo upang iligtas ang isa't isa. Kinabukasan ay natagpuan ni Tessa ang spaceship na iniwan ni Dek at nang pumasok ito sa loob ay dito niya nakita ang mga sandata at kagamitan nito. Balik ang eksena kina Dek. At nang naghahanda na sanang umalis ang mga ito ay nagmakaawa si Thea na huwag nilang iwan si Bud, ngunit tumutol rito si Dek dahil hindi niya kailangan ng kasama upang mapatay si Klesk. Habang patuloy na naglalakad ang dalawa malapit sa isang talon ay nakita ni Dek ang isang ngipin ni Klesk, dahilan upang mapatigil ang mga ito. Dahil sa kuryosidad ni Thea na malaman kung bakit ito napadpad sa planeta ay tinanong niya si Dek dahil doon ay malungkot na kwento ni Dek ang nangyari sa kanyang kuya kung saan iniligtas siya nito kapalit ng kanyang buhay at karangalan sa kanilang planeta. Habang nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa sa malawak na kagubatan ng Hena, ay nakita nila ang pugad ni Kalisk kung saan nila nakita ang daan-daang bangkay. At dito nakakita si Tia ng isang binti na maaari nitong ikabit sa kanyang katawan. Kaya naman agad na nitong sinimulan ang pagkakabit nito hanggang sa tuluyan na nga itong makalakad. Kaya't nagpasalamat si Thea kay Dek sa pagtulong nito sa kanya sa kagubatan hanggang sa sinabi naman ni Dek na mula ngayon ay siya na ang magiging isang Yautja kasama si Kalisk upang magpakita ng karangalan sa kanilang planeta. Ngunit ilang saglit lang ay umamin si Thea kay Dek
na kailangan na nilang umalis dahil nakatanggap ito ng tawag mula kay Tessa na papunta na ang mga ito at ibinunyag ni Thea na ang misyon ng kanilang kumpanya ay hulihin si Kalisk. Natuklasan ay nagngit-ngit sa galit si Dek nang malaman nito na aagawin nila ang kanyang biktima na magbibigay sa kanya ng karangalan. Makalipas ang ilang sandali ay nakakita si Dek ng isang gasolina at sabay sinilaban nito ang abandonadong base ni Kalisk. At habang nagliliyab ito ay narinig nila ang nakakatakot na ungkol ni Kalisk na mistulang papalapit sa kanila dahil sa kagustuhan ni Dek na mahuli na si Kalisk ay nilabanan niya ito. At dito na nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa ni Kalisk. Gamit ang bilis at alas ng espada ni Dek ay nagawa nitong mahiwa si Kalisk. Ngunit laking gulat nito nang makita niyang muling nabubuo at gumagaling ang mga hiwa at sugat nito at agarang itinapon si Dek na parang basahan dahilan upang masaktan ito ng lubusan. Habang patuloy na nakipaglaban si Dek ay tinulungan siya ni Thea gamit ang kanyang baril. Dahil sa tulong nito ay nagawang maikinadena ni Dek si Kalisk habang hindi nito pinansin ang mga pakiusap ni Thea na kailangan na nilang umalis. Sa halip ay tumakbo pa ito papunta sa buntot ni Kalisk at sabay pinutol nito ang ulo ng halimaw. Ngunit ilang saglit lang ay muling nabuhay ang halimaw at muli silang inatake nito hanggang sa dumating si Tessa. At inihagis nito ang isang bagay na nagpahinto sa kanilang dalawa. At nagyelo ang mga ito dahilan upang sabay silang mahuli ng grupo ni Tessa. Makabalik na sina Tessa sa kanilang base ay idinala ng mga ito ang tatlo sa kanilang pasilidad at ikinulong ng mga ito si Dek. Hanggang sa napagtanto nito na hindi pala si Thea ang kasama niya kundi si Tessa na kumukontrol sa totoong Thea. Sinuri ni Tessa ang isip ni Dek upang malaman ang kanyang layunin. Dahil sa taga-ibang planeta si Dek ay hindi ito magawang ma-detect ng kanilang kagamitan dahilan upang wala itong natuklasan galing sa kanya. At lalo pang naggalit si Dek nang sinabi ni Tessa na maglilingkod siya para sa kanila. Kasabay nito ay binuhay muli ni Tessa si Thea dahilan upang matuwa ito nang makita ang kanyang kaibigan at kapatid. Dahil sa mga nakita ni Dek ay naggalit na rin ito kay Thea sa pag-aakalang pinagtataksilan siya nito. At nang sisimulan na ni Tessa ang pag-e-eksperimento kay Dek ay tinurukan niya ito ng isang kemikal kaya't agad na tumutol si Thea at sinabing hindi angkop ang mga yausya para sa kanilang gagawing eksperimento. Sa kabila ng pagpigil nito sa kanyang kapatid, ay ipinagpatuloy pa rin ni Tessa ang pagsusuri sa utak ni Dek at kumukuha ng mga sampol para sa kanyang pananaliksik. Dahil sa pag-aalala ni Thea kay Dek ay tinangka nitong pigilan si Tessa at pinatay ang makina at pinaalala nito na hindi ito ang kanilang misyon. Dahil sa paghadlang ni Thea kay Tessa ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikulong si Thea. Habang abala ang isa sa mga tauhan ni Tessa sa pakikipag-usap kay Thea ay pinakita nito ang kanyang device dahilan upang buksan ng uto-utong gwardya ang naturang device kaya't agaran itong sumabog at sumigaw ito kay Dek na tumakbo ngunit nahulog ito sa tubig papaibaba at sa kabutihang palad ay nagawa ni Dek na makarating sa kanyang sasakyang pangkalawakan. Habang tumatakas si Dek ay ginamot nito ang kanyang sarili gamit ang kanyang dalang kagamitan at dahil sa pagkabigo nitong mahuli si Kalisk ay naggalit ito sa kanyang sarili dahil sa pagiging mahina nito at sa pagkakanulo ni Thea sa kanya hanggang sa makita nito ang isang baluti ng kanyang kapatid na may simbolo ng isang lobo na nagpaalala sa kanya na kailangan niyang mahuli si Kalisk upang mabigyang ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya't nabuhayan ito ng loob at nangalap ng mga likas na yaman upang makagawa ng mga bagong sandata at sa kanyang paglalakbay ay natagpuan niya muli ang maliit na nilalang na si Bud at lumipat ang eksena sa base ni Tessa na makikita na ikinulong nito si Thea sa isang kahon. Upang makapasok sina Dek at Bud ay pinaandar nito mula sa malayo ang mekanikal na binti ni Thea dahilan upang magulantang ang mga nagbabantay na sundalo habang palihim naman na pumapasok si Dek sa loob ng pasilidad. Kaya't agarang nilabanan nila Bud at Dek ang mga nagbabantay sa loob ng base hanggang sa maubos nila ang mga ito at makikita rin sa Thea na nakikipalaban rin sa mga gwardya na nagbabantay sa kanya. Samantala habang pinag-eeksperimentuhan nito si Kalisk ay bigla namang dumating si Dek upang iligtas si Thea at nang malaman nito na bumalik si Dek para sa kanya ay labis itong natuwa at ibinunyag nito na si Tessa ang totoong nagpasimula ng kaguluhan sa planeta
at hindi si Kalisk. Bukod pa roon, ay anak pala ni Kalisk ang kasama nilang si Bud na matagal nang nawawala. Kaya naman sinabihan ni Thea si Dek na palayain na nito si Kalisk upang hindi magtagumpay si Tessa sa kanyang binabalak at may 20 minuto na lang ito bago mailunsad ni Tessa ang masama nitong binabalak. Dahil dito ay nagsimula ng umatake si Dek hanggang sa lumabas na rin si Tessa sakay ng isang higanteng robot at malupit nitong pinahirapan si Dek sa kanilang labanan. At habang nakikipaglaban si Dek ay sinubukan ni Thea na buksan ang control system gamit ang biometric data ni Tessa. Ngunit nahuli siya ng isa sa tauhan nito. Ngunit nagawa rin niyang mapatay ito kalaunan. Habang nakikipaglaban si Dek kay Tessa ay makikita na nakalaya na ang halimaw na si Kalisk at muli sila nitong sinugod. At upang matalo nito si Tessa ay sinira ni Dek ang mga kable ng sakay nitong robot. Dahil dalawa ang nakakalaban ni Tessa ay naghagis ito ng isang frozen bomb kung nasaan si Kalisk. Kaya't agarang pinigilan ni Dek ang pagsabog nito upang tuluyan ng masira ni Kalisk ang sinasakyan nitong robot kasama na si Tessa. At nang muli nang nagkasama ang dalawa ay napagtanto ni Dek na kaya lang naging mabangis na halimaw si Kalisk dahil sa pagkakahiwalay nito sa kanyang anak. At pagkatapos ay hinaplos ni Kalisk si Dek na tila nagpapasalamat ito dahil sa pagliligtas sa kanyang anak. Ngunit ilang saglit lang ay biglang bumangon si Tessa at inactivate muli nito ang isang frozen device dahilan upang mapatay nito si Kalisk dahil sa pagsabog. At piraso-piraso ang katawan ni Kalisk kaya naman sobrang nalungkot si Buds dahil sa pagkamatay ng kanyang ina na matagal na rin niyang hinahanap. At nang muling bumangon si Tessa ay itinutok nito ang isang laser na pagmamay-ari ni Dek sa ulo Thea hanggang sa inatake ito ni Dek sa bandang likuran dahilan upang tuluyan na itong namatay. At sabay kinuha ni Buds ang ulo nito at itinaas. Dahil sa ramdam ni Dek kung paano kasakit mawala ng minamahal ay niyakap nito si Bud at sabay silang bumalik sa Yaosha Prime. Dala ang pangako nito sa kapatid na magtatagumpay ito. At nang makarating na ang mga ito sa Yautja ay sinalubong siya ng kanyang ama. Kaya naman dito niya inihagis ang ulo ni Tessa sa harapan ng kanyang ama na nagtagumpay ito sa kanyang misyon. Ngunit tila hindi pa din kumbinsido ang ama ni Dek kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ito. Ngunit tila mas malakas at matalino na sa pakikipaglaban si Dek kaya't agaran din niya itong natalo ang mga ito hanggang sa inatake na siya ng kanyang sariling ama at nagsimulang maglaban. Ngunit makikita na nangingibabaw ang lakas ng kanyang ama dahilan upang mapaatras si Dek. At bukod pa roon ay ginamit na naman nito ang kakayahan nitong maging invisible kaya't nahirapan si Dek kung nasaan ito dahil doon ay pinaandar niya ang makina ng kanyang sasakyan dahilan upang magliparan ang mga alikabok kung nasaan ang kanyang ama. At pagkatapos ay nagawa na nitong mahuli ang ama gamit ang kagamitan nito na pinanghuli rin sa kanya sa naunang eksena. At dahil sa pagkatalo ng kanilang ama ay sinabihan nito si Dek na pwede na siyang mamuno sa kanilang angkan. Ngunit sinagot lang ito ni Dek na may bago na siyang sariling angkan na hindi kailangan pumatay ng kamag-anak upang mamuno hanggang sa bigla na lang itong nilapa ni Buds. At dito na tuluyang nakuha ni Dek ang trono ng kanyang ama at kinuha nito ang naiwang kagamitan nito bilang sagisag ng pagiging totoong Yaosha. Nagustuhan niyo ba ang ating movie recap? Kung ganon ay huwag niyo naman kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat!